Dito sa bayan ng San Enrique, Negros Occidental, nakahuli ang magkaibigang Joshua at Reggie ng ahas na may dalawang ulo. May haba itong 29 centimeters o halos singhaba ng isang ruler. Naglalaro ng basketball ang magkaibigan nang mapansin nila ang ahas na may dalawang ulo. Nung kinuha ko ng bula sa taas, nung tumingin ako sa ilalim, nakita ko yung ahas, akala ko namatay na eh. Pero nung tinignan ko ng malapitan, babas yung dalawa ng Not knowing na kung ano yung ahas na yon, natakot din kami tapos na-amaze na may ganun palang klase ng hayop. Pero imbes na katakutan ng nakitang kakaibang itsura ng ahas, kinagiliwan pa ito ng mga taga roon. Inilagay ni Joshua sa garapon ng ahas at inuwi pa sa kanilang bahay. Inalagaan at pinakain. Pero makalipas lang ang 3 araw, pinaubaya na ni Joshua sa Community Environment and Natural Resources sa kanilang lugar ang pangangalaga sa kakaibang ahas. Ginawa ko yun kasi naawa ko, wala na akong magawa. Doon din tinorbe na nakin sa Karaniwang nakikita ang 2-headed bronze-back snake sa mga tropical countries sa Southeast Asia, katulad ng Pilipinas. At posibleng tumagal ang buhay ng mga ahas na tulad nito kung sila ay maaalagaan ng maayos at tama. Dito naman sa Maragondon, Cavite, sikat ang albino carabao na si Tisay at ang kanyang baby carabao na may 2 dila. Kakaiba man ang itsura ni Tisay, mabait, kalmado, at maamo siya sa tao. This is Tisay. It's a puti carabao. At parang celebrity na pinag-usapan ng mga taga Maragondon ang pagbubuntis ni Tisay. At ang kanyang panganganak, inabangan. Pinakamasaya sa lahat ang amo niyang si Jimmy, na tuwang-tuwa sa pagdating ni Mara, ang baby ni Tisay. Tulad ng nanay na kalabaw, kulay puti din ang kanyang baby. Pero ang ikinagulat ng lahat nang makitang 2 ang dila ng baby carabao na si Mara. Kakaiba siya eh. Yung isang dila niya mahaba, nakalawit. Tapos isang dila na maiksi. Ngayon pa lang po ako nakakita. Challenging daw ang pag-aalaga ng kalabaw na may 2 dila. Siyempre po, yan po ang alaga akong mga hayop eh. Para mga anak na rin po yan. Kaya naman, ganoon na lang din ang lungkot na naramdaman ni Jimmy. Dahil nitong Martes lang, pumanaw si Mara. Ang kalabaw na may 2 dila. Pagsikat pa lang ng araw dito sa Naawan, Misamis Oriental, ang tagagising naman sa umaga ng pamilya Ragmak ay ang tilaok ni Singkit. Ang inahing manok na may 3 paa. 2016 nang ipinanganak si Singkit. Sa dami ng alagang manok ng pamilya ni Gina, tanging si Singkit lang ang mayroong sobrang paa. Ano tayo mapalitan ng 2,000. Wala na mo sugot kay mga nugon mo, bakit talagsaon raman yun ang manok ng ingana. Bisan sa among mga silingan, wag yun nakakita sa ingana, gitsura ng manok. Mahigit 2 taon din nilang inalagaan si Singkit, pero nagkasipon na malala ang kanilang alaga hanggang sa manghina rin at namatay noong 1 taon lang. Naipost pa sa social media ang mga pictures ni Singkit kasama ang kanyang amo na si Gina. Sa lahat ng sobra, ito na yata ang pinakakakaiba. Iisang buntot, 4 na paa, iisang bibig. Pero 2 ang muka ng pusa. Kilalanin natin si Louie at si Frank, ang tinatawag na Janus cats, na mula sa pangalan ng isang Roman god na may 2 muka. Ang pusa na ito alaga ni Marty, isang dating empleyado sa Tufts Veterinary School sa Massachusetts, USA.
Kapapanganak pa lang noon kay Louie at Frank nang dalhin ito sa opisina nila Marty para ipa-euthanize. Ang euthanasia ay isang paraan para tapusin ang buhay ng isang hayop para matigil na ang paghihirap nito mula sa malubhang sakit. Hindi pumayag sa plano si Marty, kaya nagdesisyon siyang ampunin na lang ang pusang may dalawang muka. 15 taong nabuhay si Louie at Frank at namatay din noong 2014. Si Louie at Frank ngayon ang title holder bilang longest living Janus cats ng Guinness Book of World Records. May paliwanag naman ng eksperto tungkol sa mga kakaibang kondisyon na ito ng mga hayop. Merong several factors para magkaroon ng duplication yung body parts nila. Kakaroon ng facial duplication. Yung iba naman, it's a form of twinning. Ika nga meron siyang kakambal na hindi nagtuloy na naghiwalay sila. Paalala, dito po sa atin, may batas na nagpapahalaga sa mga hayop na tulad nila. Kakaiba man ang itsura, hindi sila dapat sinasaktan at dahil mas kailangan nila ang dobleng pag-aalaga at pagmamahal.